Sa ibang balita, maraming travel agencies na ang nagsara nitong mga nakalipas na taon. Gayunpaman, isang kumpanyang Filipino-Canadian ang tuloy pa rin sa paglilingkod sa komunidad at mas lalo pa raw umunlad. Kilalanin natin ang isa sa mga pinaralangalan bilang top performers ng isang airline sa Pilipinas sa report ni Teresa Redula. Ilang beses na raw sinubok ang travel industry nitong mga nagdaang taon. Pero para sa kumpanyang Maligaya Travel, patuloy daw silang nakakahanap ng paraan para makabangon. Nitong Marso, isa sila sa mga pinarangalan ng Philippine Airlines. Very exciting para sa akin, especially dahil ang hirap makuha itong award na to. Hindi ito basta-basta. It's a handful of Canadian-based o Canada-based travel agency ang nananalo. Taong 1991 nang magbukas ang Maligaya Travel Agency sa Edmonton. At taong 2004, si Nelson Rodriguez na nagtapos ng Aircraft Maintenance Engineering na pagtantong ito na ang oportunidad para makuha ang karera na malapit sa kanyang pangarap. Love of aviation, nandun pa rin sa akin. So nung narinig ko nga may available itong Maligaya Travel, which is, by the way, the oldest Filipino travel company in Alberta to. The oldest. And yun na nga, doon ko na binuhos yung passion ko, kumbaga. Nakita ko malaking opportunity dahil at that time, iilan lang talaga ang mga Filipino-owned travel companies, specifically in Alberta. And ang mga kababayan natin, bumibili sa ibang Asian travel agency. Kinalaunan, nakapagtayo na rin sila ng opisina sa Vancouver. Pero bukod sa panahong dumadami na ang online flight bookings, ang pandemya raw ang pinakamalaking dagok sa sektor. Imagine, for 2 years, no travel, di ba? Paano mo i-retain yung employee mo? Ayon sa Association of Canadian Travel Agencies, Disyembre, mahigit 5,000 na lamang ang travel agencies sa Canada noong 2024. Bumaba ng halos 13% kung ikukumpara sa 2019. Ang kanilang grupo, nahanap ang tagumpay sa pag-adapt lalo sa mapaghamong panahon. Nag-decide ako na, okay, number one, di pwedeng pabayaan ang mga empleyado ko, mga kasama ko sa trabaho. Pangalawa, di pwedeng pabayaan yung mga pasahero namin. Ang ginawa namin talaga, kahit walang biyahe, continuous ang sweldo nila. At kahit. Pero aniya ang sikreto para sa kanilang industriya. Lalo't kompetisyon na rin ngayon ang mga online giants, walang iba kundi ang magandang serbisyo. First and foremost, talaga we educate our passengers, our clients, right? Isipin mo, Risa, iba-ibang bansa, iba-ibang travel rules. Kung malapit lang ang destination niya, say within Canada or within the US, sige, it's okay to book on your own. Sige, walang problema, hindi masyadong technical 'yan. Pero kapag babiyahe ka na at may mga say stopover ka say sa Japan bago ka tuloy ng Pilipinas, may mga rules yan. Kinilala sa Top Performer Award ang kanilang pagpupursigi. Pero diin ni Rodriguez, hindi makakamit ang pagkilalang ito kundi dahil sa kanilang mga kasamahan sa opisina. Sila ang Maligaya Travel. Di ba? Through good service, na-maintain namin yung aming clientele base. Hindi kami nawalan. In fact, nadagdagan pa kami. It's quite an honor para ma-experience itong PAL Award na to. Teresa Redula, Omni News, Toronto.